Bago ang lahat. Sa mga nakaraang linggo, talagang nahihirapan ang Warriors dahil sa sunod-sunod na injuries ng kanilang mga key players. Isa sa pinakamalaking pagkawala ay si Stephen Curry na hindi pa rin nakakabalik sa lineup dahil sa injury. Dahil dito, kinailangan ng Warriors na umasa sa kanilang mga role players at mga batang players para punan ang kakulangan sa scoring at playmaking. Ngayon, ayon sa recent reports, posibleng makabalik na si Seth Curry sa susunod na laro ng Warriors laban sa Utah Jazz. Matatandaan na matagal ding nawala si Seth Curry dahil sa injury na halos tumagal ng ilang buwan. At kahit hindi siya kasing laki ng pangalan ng kanyang kapatid na si Stephen Curry, napakahalaga pa rin ng kanyang role sa Warriors. Si Seth Curry ay kilala bilang isang elite 3-point shooter sa NBA. Sa kanyang career, palagi siyang kabilang sa mga players na may pinakamataas na 3-point percentage sa liga. Kaya kung makakabalik siya sa lineup, malaking tulong ito sa spacing ng Warriors offense. Kung makakalaro nga si Seth Curry laban sa Jazz, may tatlong malaking bagay siyang maibibigay sa Warriors. Una, shooting. Isa sa problema ng Warriors ngayon ay ang consistency sa outside shooting. Kung nasa floor si Seth Curry, kailangan siyang bantayan ng depensa sa 3-point line na magbubukas ng driving lanes para sa ibang players. Ikalawa, off-ball movement. Pareho sila ng style ng kanyang kapatid na si Stephen Curry pagdating sa paggalaw ng walang bola. Mahilig siyang gumamit ng screens para makahanap ng open shot. Ito ay bagay na mahalaga sa sistema ng Warriors. Ikatlo, experience. Kahit hindi siya superstar, matagal na ring naglaro si Seth Curry sa NBA at marami na siyang karanasan sa mga high-pressure games. Sa isang team na ngayon ay umaasa sa maraming young players, mahalaga ang presence ng isang veteran shooter tulad niya. Habang may magandang balita tungkol kay Seth Curry, may isa namang update tungkol kay Kristaps Porzingis. Ayon sa reports, posibleng ipahinga siya sa susunod na laro laban sa Utah Jazz. Matatandaan na kakabalik pa lang ni Porzingis sa lineup matapos ang ilang games na hindi paglalaro dahil sa illness. Sa kanyang comeback game laban sa Oklahoma City Thunder, naglaro siya ng limited minutes at nagtala ng 9 points, 5 rebounds, 5 assists at 1 block. Hindi pa siya nasa full condition kaya malinaw na maingat ang Warriors sa pag-manage ng kanyang minutes. May ilang dahilan kung bakit maaaring ipahinga muna si Porzingis sa laban kontra Jazz. Una, injury management. Sa NBA ngayon, napakahalaga ng load management lalo na sa mga players na galing sa injury o illness. Ayaw ng Warriors na madaliin ang pagbabalik ni Porzingis dahil baka mas lumala pa ang kanyang kondisyon. Ikalawa, long-term goal ng team. Mas mahalaga para sa Warriors na maging 100% healthy si Porzingis sa mga susunod na games kaysa ipilit siyang maglaro sa isang regular season game. Ikatlo, schedule management. Kapag sunod-sunod ang games, madalas na pinapahinga ng mga teams ang kanilang key players para maiwasan ang pagod at injuries. Kung mangyayari nga na babalik si Seth Curry pero ipapahinga si Porzingis, interesting ang magiging lineup ng Warriors. Sa offense, maaaring makatulong ang shooting ni Seth Curry para mas maging balanced ang scoring ng team. Pero sa defense at rebounding, mararamdaman pa rin ang pagkawala ni Porzingis dahil sa kanyang height at rim protection. Ibig sabihin, kailangan ulit mag-step up ng ibang players tulad nina Draymond Green, Brandon Podziemski at iba pang role players ng Warriors. Kaya mga ka-NBA, malaking bagay ang posibleng pagbabalik ni Seth Curry sa susunod na laban ng Warriors kontra Utah Jazz. Pero kasabay nito, kailangan ding maging maingat ng team sa pag-manage ng kondisyon ni Kristaps Porzingis. I-comment ninyo ang inyong opinion sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa latest NBA news. Peace out!